Sa sulat ni Apostol Pablo, sa unang Korinto, kabanatang 10, talatang 16 at 22, at gayon din naman po sa kabanatang 11, 17 at mga sumusunod na talata, ay ganito ang ating mababasa. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo, ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Bagamat tayo'y marami ay isa lamang tinapay, isang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Tignan ninyo, ang Israel na ayon sa laman, ang mga nagsisikain baga sa mga hayin, ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana. Ano ang aking sinasabi? Ang hayin baga sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan o ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan. Subalit sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay na inihahain ng mga hentil ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo'y magkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo. Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng mga demonyo. Kayo'y hindi maaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. O minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? Tayo bagay lalong malakas kaysa sa Kanya. Kabanatang 11, talatang 17, ang sabi po, datapwat sa pagtatagubilin sa inyo nito ay hindi ko kayo pinupuri, sapagkat kayo'y nangagkakatipon hindi sa lalong mabuti, kundi sa lalong masama. Sapagkat unay nababalitaan ko na kung magkakatipon kayo sa iglesia, ay meron sa inyong mga pagkabahabahagi at may kaunting paniniwala ako. Sapagkat tunay na sa inyo'y merong mga hidwang pananampalataya upang yaong mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo. Kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Sapagkat sa inyong pagkain ng bawat isa'y kumukuha ng kani-kaniyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba, at ang isa ay gutom at ang iba'y lasing. Ano, wala baga kayong mga bahay na inyong makakanan at mahinuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang mga wala ng anuman? Ano ang aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin? Sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, ng Panginoong Yesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagpuputol-putol at sinabi, ito'y ang aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsiskay, hinom sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at tinumin ninyo ang saro ay niyahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay magkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat sisiyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito, marami sa inyo ang mahihina
at ang mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Igawad nawa ng Panginoon ang kanyang dagdag na basbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang salita. Pinapupurihan namin ang iyong pangalan. Dinadakila ka naming Panginoon sa sandali pong ito. Pinasasalamatan ka namin at ang aming mga saroy punong-puno ng kagalakan sa sandali pong ito. Sapagkat minabuti mo minsan pa na kami makarating sa dahok ito, wala nga namang naging dahilan o hadlang upang ang aming mga panyapak ay hindi makaparito sa iyong bahay, sambahan. Upang katagpuin ka namin, sambahin ka namin. Ibigay sa iyo ang lahat ng pagluwalhati sapagkat marapat ka na tumanggap ng lahat ng mga kapurihan. Pinasasalamatan ka namin sa pagkakataong ito pagkatapos naming magpailanlang ng aming mga tinig ng pag-aawitan. Na naway naging masarap na samyo ng insensong papailanlang sa iyong harapan. At sa gayon, samantalang kami naman sa pagkakataong ito ay makikinig ng iyong tinig. Maramdaman nawa namin na ikaw ang siyang naritong nangungusap sa aming kalagitnaan sa pamagitan ng iyong mga salita. Upang sa gayon ay matamo namin ang mga pangako, kaya hindi naman lalo't ang pagbabasbas mo na idaragdag mo sa amin sa pamagitan ng pakikinig ng iyong salita, gaya ng iyong sinabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa mga ito. At ito ang aming dalangin na binibigay namin sa iyo ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat sa pamagitan ni Kristo Jesus naming Panginoon. Amen. Muli ay sumapit ang ganitong pagkakataon na narito na naman tayo na nagkakatipon sa Panginoon at higit sa lahat ay ang pinakatampok ng ating pagparito ay hindi lamang upang mapakinggan natin ang mga salita ng Panginoon, kundi higit sa lahat ang makibahagi sa kanyang dulang sa pamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro. Sa nakaraan nating pagkaharap ay tinalakay natin sa ating aril na pagkain ang paksang tipa ng dulang, yung covenant meal or covenant table. Hindi ko alam kung ito ay napakabilis ng mga araw at kahit na kamakailan lamang ito ay ating tinalakay, ay marahil ito'y nakalimutan na rin natin kung ano ang totoo po nito ay hindi ako gaanong naghanda ng ating aralin na pagkain dahil sabi ko ay kung tutusin ang mga tinatalakay natin sa mga nakarang o nakalilipas na mga linggo ay napakayaman ng mga nilalaman na mga katotohanan na dapat nating malaman. At kung maaari lang sana, ang sabi ko sa sarili ko kagabi at kanina madaling araw na ako'y nagbubulay-bulay, ay panoorin na lang natin yung tipa ng dulang. Alam niyo, sa mga ibang iglesyang nakakakilala sa akin at mga pastor, mabuti pa sila ay umihingi ng pahintulot na yun ay ipalabas, ibahagi sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kakilala. At maging sa kanilang mga pagtitipon ay yun na lang ang ipalabas. No? Sapagkat marahil ay nakikitaan nila na malaking bagay na may tutulong sa kanilang paglago sa pananampalataya. At sana ganun din tayo kasigasig na napakadali naman ngayong magbahagi ng salita ng Panginoon na hindi tayo nagsasalita. Di ba? Mag-like lang tayo, ituro lang natin ang like, share lang natin at kakalat na ang salita ng Panginoon. At
napakayaman ng paksang ating tinalakay sa nakaraan at nais kong dugtungan lamang ito sa pagkakataong ito. At tulad ng sabi po, hindi biro na maghanda ng ating aralin na pagkain, umaabot ako ng pinakamahaba ang 2 linggo para ang isang aralin na pagkain ay mabuo. At kaya't ang karagdagan na lamang dito sa tipa ng dulang ang ating pag-uusapan. Ang bubungad sa atin siguro pagkatapos na ating basahin ng talatang batayan sa pamahayag ng salita ng Panginoon sa umagang ito ay itong katanungan na nais kong iharap sa inyo. Gaano ba na maging malaking usapin o mahalagang pag-usapan ang dulang ng Panginoon? Baka maintindihan natin sa Ingles, is it a big deal? Ika nga. Malaki bang usapin? O dahil siguro sa nakasanayan na lang na tuwing lalo na isinasagawa natin to sa unang araw ng bawat buwan, ay sa tuwing tayo makikibahagi sa dulang ng Panginoon, kakain ng tinapay, inom ng saro, ang katanungan ay, malaking usapin ba yun? Malaking usapin ba? Mahalagang usapan ba na pag-usapan? Sa bagay na ito, ang bagay na ito. Dito sa unang Korinto, kabanatang 10 at kabanatang 11 na ating binasa, mapapansin natin na mukhang malaking usapin. Katnudayan ay pinagwikaan sila ni Apostol Pablo itong mga mananampalatayang Kristiyano sa iglesia ng Korinto na ang sabi niya, hindi kayo gumagawa ng mabuti. Hindi ko kayo pinapupurihan at hindi ko kayo maaring papurihan. Sapagkat sabi niya, hindi kayo gumagawa ng mabuti, kundi masama. At ang pagsasalitang ito ni Apostol Pablo may kinalaman sa dulang ng Panginoon. Mayroong kinalaman sa pakibahagi sa tinapay at sa saro na kumakatawan sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Mukhang malaking usapin. Mukhang mahalagang pag-usapan. Sabi ko nga sa Ingles, malaking isang big deal kay Apostol Pablo. Kung meron siguro kasing iglesyang may tuturing nating magulo noong panahong yon, ay ang iglesia ng Korinto. Palibhasa, ang iglesia ng Korinto ay naroon sa isang lungsod, bayan, syudad na pinagpupugaran ng mga templo ng mga pagano at punong-puno ng pagsamba ng Diyos-Diyosan. Bukod doon ay napakalala ng 2 bagay, ang idolatria at ang immoralidad. Idolatria, pagsamba ng mga Diyos-Diyosan, at nandun ang mga magagarang mga templo ng mga pagano sa lungsod na yon. Idolatria, lalo na sa mismong mga templo ng mga pagano, ay isinasagawa ang mga ritual ng sexualidad na inihandog sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At kaya napapaligdiran ng immoralidad at ng idolatria at ng immoralidad ang iglesia ng Korinto. At marahil, hindi natin maiwasan na sapagkat ang mga mananampalatayang Kristiyano hindi maiwasang makihalubilo sa mga taong naroroon sa kanilang kapaligiran.
ay hindi na tuloy maiwasan marahil na ang kanilang pakikihulubilo ay nakakalimutan nila ang kanilang pakikipagkaisa kay Kristo Jesus na sila'y mga Kristiyano, mananampalatayang Kristiyano, na nakay Kristo Jesus nating Panginoon. Sa loob mismo ng iglesyang ito, ng Korinto, magulo. Magulo sapagkat merong pataasan ng kaalaman. Merong power struggle. Merong palakasan ng kung sino-sino ang marunong. Hindi po natin maiwasan sapagkat nung panahong yon, lalo na mga Grego, ay umiiral ang mga filosofiya, mga kaalaman, karunungan. Kaya't maging sa loob ng iglesia ay nagkakaroon ng pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi. May kumakampi kay Apostol Pablo, may kumakampi kay Apollos, at hindi lamang yon, nagkakaroon ng pagkabahabahagi, pagkakanya-kanya. Dito rin, kung tutusin ang iglesia na kung saan ay biniyayaan, pinagkalooban ng Diyos ng mga kaloob ng Espiritu Santo. May mga iba't ibang mga kaloob ng Espiritu Santo na tinanggap ng mga mananampalataya. Ngunit kung paano nila ito ipinamumuhay at isinasagawa, ay makikita niyo yung talagang parang nagpapaligsahan sa loob ng iglesia ng kagalingan, pagalingan. At nagkakanya-kanya kung sinong magaling, yun ang kinakampihan at yun ang pinakikinggan at pinakampihan. At pagdating ng lalo na ng pakikibahagi sa dulang ng Panginoon ay hindi maiwasan na ang sabi ni Apostol Pablo, nakikisalo kayo sa dulang ng Panginoon. Ngunit parang hindi tama ang inyong ginagawa. Hindi kayo maaring papurihan sa inyong ginagawa sapagkat hindi kayo gumagawa ng mabuti kundi ng masama. Sapagkat doon pala paalalahanan tayo mga pinakaibig na mga kapatid na ang dulang ng Panginoon, ang pakikibahagi sa tinapay at saro ay malaking usapin. Hindi maaring pawalang halaga na lamang. Hindi maaring isang tabi na lamang na para bagang ito ay walang kabuluhan. Upang makita natin na ito'y napakahalaga, kaya siniwata sila ni Apostol Pablo. Nagsalita si Apostol Pablo ng, kung titingnan ninyo, parang masasakit na mga salita. Parang sinasabihan sila, nakikibahagi kayo sa dulang ng Panginoon. Ngunit may mga pagkakataon, nakikibahagi din kayo sa dulang ng mga demonyo. Parang sinasabi na ni Apostol, wala yatang pagkakaibang nangyayari sa buhay ninyo. Pinaghahalo-halo nyo. Nakikisalo kayo sa Panginoon, pero nakikisalo kayo sa mga demonyo. Makita ninyo na napaka seryoso ng bagay na usapin sa dulang ng Panginoon. Paano kaya niya kayo makikisalo sa dulang ng Panginoon, pero nakikisalo kayo sa dulang ng mga demonyo? At bandang uli, ang sabi ni Pablo, ano ba? Iminumungkahi ba ninyo ang Panginoon sa paninibugho? Bago natin tunghayan, napakarami pong mapapag-aralan, matutuhan, maunawaan sa tungkol sa dulang ng Panginoon.
At kung kailan mo binabasa ang mga talatang sinabi ni Apostol Pablo, ang daming mahihimay na mga bagay na maaaring hindi natin sa mahabang panahon na isinasagawa natin at tuwing isinasagawa natin, ang pakikibahagi sa dulang ng Panginoon ay hindi natin napag-unawa. At titignan ko kung sa mga ibang pagkakataon, kung hindi man matapos ngayon ay hihimay natin. Sapagkat malaki palang usapin nito. Malaki. Noon po kaming mga bata, naalala ko, palibhasa ay lumaki sa pananampalataya. Sinasabi nga ng mga matatanda noon, at kung merong pinakamahalaga sa mga pagsamba, sa mga araw ng pagsamba, sa pagdako sa mga bahay sambahan, ang hindi kinakaligtaan ay ang makibahagi sa dulang ng Panginoon. Yung tinataglang Santa Cena, Komunyon, Banal na Hapunan, at kung ano pang mga itinatawag. Na para bagang yon ang pinakamahalagang bagay na hindi dapat kaligtaan, na hindi makibahagi. Para sa mga sinaunang mga mananampalataya, napakahalaga pala nito. Ngunit sa ating kapanahonan ay parang ito ay hindi na masyadong binibigyan ng pagpapahalaga. Parang ito'y nakasanayan na lamang. At dahil sa nakasanayan na lamang ay parang unti-unting ito ay hindi na pinapahalagaan. Mabuti pa ang ibang relihiyon, hindi natin kaparehas ang pakahulugan ay wala. Kung titingnan ninyo sa lahat ng kanilang mga isinasagawa sa kanilang reliyon, palaging yung komunyon. Sa ibang salitang Latin, Eucharistia. Komunyon. Pero ang talagang ibig sabihin ng salitang Eucharistia ay thanksgiving, pasasalamat. No? At yun ang palaging nandun lang. Kung magsagawa sila ng kanilang pagtitipon, pinakasentro yung pakikibahagi sa dulang ng Panginoon. May namatay, may kaarawan, may pasasalamat, kahit na ano, palaging yun lang ang palaging bahagi ng kanilang seremonya, ng ritual. No? Para bagang yun ang pinakasentrong bagay na mahalaga sa anumang pagtitipon. Sa ating hanay ng mga iglesyang Kristiyano ay may nagsasagawa na sa paniniwalang ito'y napakabanal na bagay, kaya hindi nila minadalas. Kasi merong mga iglesyang Kristiyano na linggo-linggo isinasagawa ito. Meron naman na kagaya natin, minsan lang sa isang buwan. Meron pa nga mga iba na ginagawa minsan lang sa isang taon. Upang sa dahilan na hindi ito basta maging kasanayan na lamang. Dahil alam natin sa kadalasan na ginagawa ang isang bagay, nakakaligtaan na natin yung kahalagaan o kahulugan. Dahil kasanayan na lamang. Ngunit, ang malungkot na bagay ay yung napapawalan na lamang ng kahulugan at kahalagaan nito. Anuman, kailanman ito isinasagawa. Minsanan, buwanan, taonan, o kadalasan sa tuwing mga pagtitipon. At yan ang isang bagay na binigyan ng malaking pagpapahalaga rito ni Apostol Pablo. At kung bakit binigyan ito ng pagpapahalaga. Noong nakaraang ating aralin na pagkain, pinag-usapan natin ang tungkol sa tipa ng dulang. Ngayon naman ay nais ko lang idugtong ang tungkol sa dulang ng Panginoon. At nais kong anyayahan kayo na balikdan natin ang pinakalarawan nito na pinanggalingan
sa lumang tipan. Sa mga ibang mga paghaharap natin, palagi ko ngang sinasabi na yung mesa ay o dulang ay binibigyan ng halaga. Kaya maging sa atin, minana natin sa mga sinaunang mananampalataya, meron din tayong parang mesa palagi. Na minsan walang pinagkaiba sa altar o dambana. Ganon din naman kasi sa Biblia, sa lumang tipan, yung altar o dambana ay minsan pinagpapalitan ang dulang o ang mesa. Ngunit alam ba ninyo na kung bakit ito'y mahalaga? Dahil pagbabasahin ninyo ang lumang tipan lalo na, ang Diyos mismo ang nagpagawa ng dulang. Nauna natin ito'y masusumpungan sa nung magkaroon ng tabernakulo. Bago pa ang tabernakulo na napag-usapan natin minsan doon sa tipan ng dulang, na ang Diyos at ang bayan niya ay kumain doon sa ilang. Di ba? Nung sila magtipanan, pagkatapos ng pagtitipanan, sila ay kumain. Nagsalo-salo ang Diyos at ang kanyang bayan. Hindi ko alam kung mayroon dulang silang ginamit noon kasi nasa ilang, nasa bundok. Ngunit nung ipatayo ng Diyos, utusan si Moses at nagtayo ng tabernakulo. At bandang uli, sa panahon ni Solomon na hindi na tabernakulo, talagang templo na ang tinayo. Ang mga mahalagang kasangkapan na naroon, unay nandiyan ang mesa. Hindi ko nababanggitin ang kabanantipan, pinakauna yon. Mesa ng tinapay, ang lampara, ang ilawan, at marami pa. Minsan titingnan natin yung letrato, larawan ng tabernakulo, templo, makikita ninyo yung pagkalagay. Ang mapapansin ninyo, halimbawa sa Exodo 25, talatang 23 hanggang 30, Exodo 37, 16, Levitico 24, 5 hanggang 9, mga bilang 4, 7 hanggang 8, Unang Hari 7:48, Ezekiel 41:22 at Malakias 1:7. Makita nyo, ang pinag-uusapan doon yung dulang, yung mesa. Na pagtitingnan ninyo ang mga talatang aking binanggit, ang Diyos mismo ang nag-utos na gumawa ng mesa. At ibinigay ng Diyos ang eksaktong detalye. Anong sukat, anong taas, anong lapad, anong haba, at anong materyales, anong klase ng kahoy ang gagamitin. At kung paano ito'y lalantayan ng ginto. Ang Diyos din ang nagutos paano ihahanda ang mesa. How to set the table. Kung ano ang mga pati mga mantel o tela na papatong. Ano ang mga kasangkapan at anong yari ng kasangkapan, ang mga tasa, ang lalagyan ng kamangyan, yung insenso. Pati ang pagluluto ng tinapay. Ang Diyos ang nagutos, anong sukat ng arena. Paano ilalagay? Sa mesa. Kailan nila gagawin ito? Paano nila ito gagawin? Napaka-detalye. Titingnan nyo. Ang mga sukat at lahat ng mga paglalagay. Isipin niyo ang Diyos, pinagkabalahan lahat yun. Di ba? Pinagkabalahan ng Diyos lahat ng yun. Hindi ba yun nagpapahiwatig na mahalaga sa Diyos yung dulang na yun? Dalawang dulang yan kung tutusin, dalawang parang mesa. Yung kabanantipan, the Ark of Covenant. Yun kasing tabernakulo at bagyang templo, nahati yan sa 3 bahagi. Yung pinakamalagang bahagi ay yung Holy of Holies, yung dako ng kabanal-banalan at
may tabing. Ang kasunod ay nabahagi yung dako ng banal at yung para sa unang bahagi, yung pasukan ng mga tao, yung outer court, inner court, at yung innermost court. Doon sa kabanal-banal ang dako, alam natin na walang nakakapasok doon kundi lamang ang punong saserdote. At minsan lang sa isang taon, ang sabi. At takot na pumasok doon. May makapal na tabing. Nakatali ang punong saserdote at meron siyang maliit na bell. Dahil silang pwedeng pumasok doon sa kabanal-banal ang dako. Habang tunog yung bell, ibig sabihin, buhay yung saserdote. Dahil kapag nagkasala siya, nagkamali, ay papatayin siya ng Diyos. Kaya pag wala na silang naririnig na bell, ibig sabihin ay namatay yung saserdote. At dahil hindi sila makalapit, ihilahin na lang nila yung lubid o tali. Sa paywang nang. Nandun yung kabanang tipan. Sumasagisag sa luklukan ng Diyos. Nandaroon nananaog ang Diyos. Parang yun ang kanyang trono dito sa lupa. Sa gitna ng kanyang bayan. At doon nakikipagtagpo ang Diyos. Bumababa ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa gitna, o ikalawang bahagi, nandun itong dulang na tinatawag nilang table of showbread. Dulang ng tinapay. Na ito ay dako ng kapisanan. Doon maaaring pumasok ang mga ibang mga saserdote, mga levita. At ito ay dulang na parang ipinapahiwatig ang dalawang bagay. Ito'y dulang na kung saan ay, ang sabi, pag titingnan ninyo ang mga talata, lalo na sa Exodo 25:23, isang dulang na babalutan ng taganas na ginto. Ilalagay sa dulang ang tinapay na handog sa harap ko na palagi. Yun ang bilin ng Panginoon. Bread of memorial. Doon ilalagay doon sa dulang na yon, sa mesang yon. Tinapay na, ang sabi, pang-ala-ala sa lahat ng panahon. Pinagbilan sila na, set the table of the showbread before me. Sabi ng Panginoon, always. Paalala na tinapay na handog sa Panginoon. Sa talatang 7 ng Levitico naman, ang sabi, ito'y dulang ng tinapay na handog na mamamalaging tinapay. Tinatawag na perpetual bread or continual bread. Palaging nandun. Ang pagluluto nitong tinapay nito, ang pagsasalansan na 12 tinapay, 6 ang pagkakapatong. Merong insenso na ilalagay upang ang amoy ng insenso ay papailan lang sa harapan ng Panginoon. Para masarap na amoy ng Panginoon. Habang nandun yung tinapay na pang-ala-ala. Ang tawag dyan sa Hebreo ay, yung tinapay na yon ay lekem apanim, the bread of presence. Yung tinapay na yon ay tinapay na magpapaalala ng presensya ng Panginoon. Yung 12 na tinapay, kumakatawan sa 12 tribo ng Israel. Ibig sabihin, sa dulang na yon, parang nakikisalo ang Diyos sa kanyang bayan. Yun ang isang sinasagisag o kumakatawan. Parang nakikikain ng Panginoon, nakikisalo sa kanyang bayan. At ikalawa, nangyari naman na yan. Doon sa ilang nga, nakisalo ang Diyos sa kanila. Ito, may mesa na.
Hindi ba? Na tinutukoy. Nakikisalo ang Panginoon. Hindi lamang nakikisalo, kundi paalala rin ito na hindi lamang ang Panginoon ay sumasama sa kanyang bayan, kundi ang Panginoon din ay tumutugon sa kanilang pangailangan. Kaya 12 tinapay, kumakatawan sa 12 lipi, 12 tribo ng Israel. Parang pinakikita na sinasapatan ng Diyos ang kanilang pangailangan. Walang magkukulang sa kainuman sa kanila. Napagandang larawan, di ba? Siguro tayo, meron ding mesa. Siguro, sa loob ng ating paisamba, siguro maging paalala rin na kapag tayo naririto, para tayong pumapasok sa isang bulwagan na mayroong dulang, may mesa na nakahain. Nagpapaalala diyan na sa pagparito natin ay makikisalo tayo sa Panginoon. Hindi ko masarap na paalala sa atin. Kaya kung minsan yung iba, uuwi, aalis ng pinagripa, parang lulugo-lugo, parang walang nangyari, walang nagbago, walang naramdaman. Kaya yung iba maaaring hindi na bumabalik, ay dapat maging paalala na sa pagpasok natin sa bulwagan ng pagtitipunan sa Panginoon, may mesang nakalatag upang sa kayo na magpaalala sa atin na tayo'y inanyayahan sa handaan, sa kainan ng Panginoon. At maramdaman natin ng Panginoon ay nariritong nakasalo natin. Kaya napakalaga ng paksang ating pinag-uusapan sapagkat kailan at kailan maaari nating maramdaman ang presensya ng Panginoon. Pag tayo'y nasa ating mga pinagkakaabalahan, pag tayo nasa abalang-abala sa lahat ng mga alalahanin sa buhay, sa ating mga tahanan, sa ating mga pagawan, sa ating mga pinapasukan, parang hindi natin nararamdaman ng Panginoon. Abalang-abala tayo, wala ang ating isipan sa Panginoon. Kailan at kailan natin maaring maramdaman ang presensya ng Panginoon. Kaya ang Panginoon mismo naglatag ng mesa upang maging palatandaan na sa pakikiharap natin sa Kanya, kagaya ng Israel, ang bayan ng Diyos, nakakatagpo ang Panginoon. Hindi ba natin nakikita ang Panginoon, ngunit nakikita natin ang dulang, nagpapaalala na nandiyan ang Panginoon, naghihintay, nagpahanda ng dulang. Larawan na siya'y nakikisalo sa kanyang bayan. At hindi lamang larawan ng dulang ang pakikisama ng Panginoon sa kanyang bayan, kundi maging yung kanyang pagpupuno ng pangangailangan. Ano ba yung dulang? Ano bang mesa? Di ba kainan? Kaya may tinapay na nakalagay, sapagkat alam naman ninyong salitang tinapay sa Biblia ay tumutukoy sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya sa panalangin ng Panginoon na itinuro niya sa kanyang mga lagad, ano ang panalangin? Give us this day our daily bread. Bigay mo sa amin ang aming kakanin. Yung tinapay, kakanin araw-araw, kumakatawan sa pangangailangan sa araw-araw. Upang sa gayon, sa pagpasok natin sa bahay, na sambahan at may dulang na naihanda, ay hindi lamang nagpapaalala na kasama-sama natin ang Panginoon, kundi siya rin naman ay tumutugon sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. It will be a constant reminder that God provides our daily needs. Dahil may mga pagkakataon, mga kapatid, kapag tayo'y nasa labas, kapag naroon tayo sa mga pinagkakabalaan natin sa buhay, sa pag-isip ng ating mga alalahanin, ng ating kabuhayan, sa ating mga pagsusumikap at pinagpapaguran upang matugunan ang ating mga pangailangan sa araw, makakalimutan natin ang Diyos. Ngunit kapag tayo ay dadako sa banal na lugar na kagaya nito, ang tanawin ng mesa ng dulang ay nagpapaalala
that God provides for the needs of His people. Yeah. Kaya, may mga kinakatawan, sinasagisag o simbolo ang mga bagay sa loob ng templo. Dito sa tabernakulo at maging sa templo at maging sa mga bahay-sambahan sa mga panahong kagaya nito. Marami pang kapag napakayamang paglalarawan ng ating maunawaan kapag pag-aaralan natin lahat yung mga kasangkapan. Hindi ko natatalakayin muna bakit kailangan ay taganas na gintong lantay ang mesa. Pati mga disenyo ng bawat binigay ng Diyos eh. Bakit ganito ang disenyo? Bakit ganito ang sukat? Bakit ganitong kulay? Ang daming gustong ipahiwatig. At higit sa lahat, maging yung tinapay na naroon sa dulang na magiging paalala, a memorial bread. Isang tinapay na magpapaalala. Alam nyo, pati yung, dahil lang sabi ng Panginoon, ito yung maging paalala sa akin palagi. Alam nyo, maging yung mga maglilingkod sa templo, kasi papalitan yung tinapay sa loob ng isang linggo. Kaya pati yung pagluluto ng tinapay, kailangan hindi mapapanis. Dahil isang linggo na nakahain sa dulang ng Panginoon. At pati yung paano ito pinoporma, yung sukat at yung bigat, yung timpla. Binigay ng Diyos ang anong tawag natin doon? Ang eksaktong timpla. Kung paano yung anong rekado, anong sukat, anong lasa, timbang, gaano kabigat yung arena, natitimbangin upang magawa. At pati kung paano yung hugis nito, hindi basta gano'n. Merong binigay ang Panginoon. Dahil ito, ang sabi niya, pang-aalaalang tinapay sa harapan ng Panginoon. At ito isang linggong nakahain. At pagdating ng katapusan ng isang linggo, papalitan na naman ng bago. Kailangan maiinit palagi, sariwa, bago yung tinapay. At magtatagal ng isang linggo. At napakaingat ng mga tagapaglingkod ng mga Levita o sacerdote na maging dun sa pagpapalit dahil kukunin nila yung tinapay, kukunin yung anim, pati yung pagpapalit nun ay hindi basta ganoon. Kailangan ay masunod yung sinabi ng Panginoon na mananatili ang tinapay, walang gan. Kaya pag aangatin ng, dahil apat kailangan ng kuko, yung isa kukunin to, yung isa kukunin, may dalawa naman na papalit nila yung kapalit. Pati yun ay napakaingat nilang gawin. Dahil ang bilin ng Panginoon, kailangan manatili yan sa aking harapan. Palagi. Nakita nyo, kaya yung napaka-detalyeng mga bagay na yun ay nagpapahiwatig na napakalaga nito sa harapan ng Diyos. Sa paningin ng Panginoon, napakalaga nitong dulang na ito. At higit sa lahat, yung tinapay na nasa dulang. Ang tinapay, palagi ninyong mababasa yan. Doon sa ilang, sabi nila nagpakain si Moses ng mana, ng tinapay, galing sa langit. Yeah. Kaya alam nila yung tungkol sa tinapay. Mga ilan. At ngayon, sa tabernakulo at maging panahon na ni Solomon, ng templo, may tinapay, may mesa at nandun yung tinapay na yun na pag-aalala. Mga kapatid, dapat maging mahalaga sa akin na makita yun sapagkat ang tinapay na yun sa dulang mananatili sa harapan ng Panginoon, nagpapaalala ng tunay na tinapay ng buhay. Kaya sa 1:6,
Nagpakain ng Panginoon ng tinapay. Sa pamagitan ng papapakain ng tinapay ng 5 piraso, 2 pirasong isda, pinakain ng libo-libo. At pagkatapos sinundan ng Panginoon, hindi ba? Ang sabi ng Panginoon, kayo nagsipagsunod, lumipat ang Panginoon sa kabilang dako. Abay, yung mga kumain ng tinapay at nakabusog, hindi pa nakarating ang Panginoon, naunahan pa siyang lumipat. Sinundan ng Panginoon. Kaya napaghalata ng Panginoon ang kanilang layon. Sabi niya, kayo ba narito sapagkat kayo'y nakinig o sapagkat kayo kumain ng tinapay at nakabusog? Nabisto tuloy sila na talaga sa diyalam. O mangyayari, ang pangatwiran naman nila, anong sabi? Ang aming mga ninuno, pinakain ni Moses ng tinapay sa ilang. No? Ang sagot ng Panginoon, hindi si Moses ang nagbigay ng tinapay sa inyong mga ninuno. Ang Diyos ang nagbigay. Ngunit yung tinapay na yun ay napapanis. Ang tinapay ng buhay na galing sa langit ay ako. Ang sabi ng Panginoon. At ang sino man kumain nitong tinapay na ito ay mabubuhay. Mga kapatid, kaya napakalaga na sa may dulang at bagamat tinapay na napapanis ang ating nakikita riyan, ngunit sumasagisag sa tinapay ng buhay na si Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya dito sa unang Korinto, pagpupunta na tayo sa unang Korinto, mahalagang usapin para kay Apostol Pablo yung pinag-uusapan dulang ng Panginoon at yung tinapay na naroon. Kaakibat ng saro. Mahalaga sapagkat nakita natin doon pa lamang sa tabernakulo at maging templo, parang ipinakikita na niya sa huling panahon ang tungkol sa ating Panginoon na tagapagligtas na si Kristo. Tulad ng sabi ko, hindi ko na i-detalya. Marami pang mga larawan doon sa loob ng templo o maging ng tabernakulo at ng templo bandang huli ang kumakatawan sa ating Panginoon. Yung umiilaw lamang doon sa mesa ay yung kandelerong ginto. Meron ding sagisag yun. Yun ang nagbibigay ng ilaw doon sa, tumatanglaw doon sa dulang ng tinapay. Yung kulay, may ibig sabihin. At marami pa. Ngunit kung titignan ninyo, lahat noon ay parang pagpapakitang nauna, nasasagisag o kakatawan sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang binibigyan ko lamang munang halaga ngayon ay yung tinapay. Yung tinapay na nandun, na magiging paalala sa Diyos at ang gusto niya ay namamalagi yun. Okay? Kaya pagdating natin dito sa dulang ng Panginoon na tinatalakay ni Apostol Pablo, sinasawatan niya ang mga mananampalatayang Kristiyano sa Korinto sapagkat parang nilang binabaliwala yung dulang ng Panginoon, pati yung tinapay na nandoon, na sumasagisag sa ating Panginoon at tagapagligtas sa si Kristo Jesus. Sabi niya, hindi ko kayo pinapupurihan sa pinagagawa ninyo. Hindi kayo gumagawa ng sa mabuti, gumagawa kayo ng masama. Bakit? Paano na walang halaga yung dulang ng Panginoon? Sabi niya, hindi kayo naghihintayan. Wala pa yung iba. Ay, bakit naman kasi yung iba nagpapalate? Alam na lang kainan nagpapahuli. Alam na lang gagawin ng hapunan ng Panginoon.
na nagpapahulin dumating. Para bang, para sa kanila rin ay hindi siguro mahalaga sa inyo kung bakit hindi kayo darating. Kaya nga mga kapatid, napakahalagang bigyan natin ng pansin na diniinan ko na yan sa mga nauna natin na ito'y dulang ng Panginoon. Ang Panginoon ang naghanda. At alam niyo, maraming talinhaga at maging mga talata sa Biblia na inilalarawan niyang kainan na yan o piging na yan. Sa mga talinhaga ng Panginoon, nagpakain ng hari para sa kanyang anak. Di ba? Yung mga inanyayahan hindi nagsipagdatingan. Eh, nung nangyari, binigyan ng pagkakataon yung iba. Pinapahiwatig ang Diyos nang paparituin niya ang kanyang anak, sinugo. Nagpahanda siya. At ang Israel ang naanyayahang una. Parang ganun ang talinhagang tinuturo. Marami pang ibig sabihin. Pero para madali lang ang usapin natin. Silang unang inanyayahan, tinanggihan nila. Naparito siya sa kanya, ngunit ang mga kanya'y hindi nagsitanggap sa kanya. Silang unang inanyayahan. Kaya nagkaroon ng pagkakataon, sabi, umayo kayo. Mga lansangan at anyayahan ninyo. Yung iba. See? Yun namang iba, na inanyayahan, alam nilang dadalo sila sa piging ng hari. Eh may dumating na hindi nakasuot. Ang tamang kasuotan. Ay di tinaboy din. Nabigyan na nga ng pagkakataon, pumaroon pa na hindi nararapat. Nakita niyo, ilarawan niyo yung buhay natin. Ang mga Hudyo, ang mga Israelita, unang inanyahan, silang unang inanyahan, tinanggihan nila, pinalitan sila, pinapasok yung iba, nakagaya natin na hindi mga hentil, hindi mga Hudyo. Eh kung tayo naman ay hindi natin mamabutihin yung pagkakanyaya sa atin. Hindi natin susuot ang tamang bihisan. Hindi tayo nababagay. Sa piging ng hari, abay, tataboy din. Anong inihintay na paglalarawan din ito? Sa Apokalipsis, nangyari, mapalad ang inanyayahan sa piging ng kordero. Yung larawan na ipinakita, yun din ang larawang mangyayari sa inaharap. Kaya maging ang Panginoon sabi niya, hindi ko ngayon iinumin nito na lamang, kundi iinumin kong muli sa kaharian ng Diyos. May darating na pagpipiging. At yung inaanyayahan dun sa dulang, yun ang mapalad. See? Meron pa nga mas ginagamit na talata palagi sa evangelism, sa pangikayat. Apokalipsis 3:20. Ang sabi niya, ako'y tumatayo, ang sabi ng Panginoon sa pintuan at kumakatok, at sino man na makakirinig ng aking tinig, ako'y pagbubuksan, at ako'y papasok at makikihapong kasalon nila. Ginagamit yan ng marami sa paghihikayat. Pero kung titignan ninyo, hindi siya sa panghihikayat. Hindi siya sa evangelism. Bakit? Kumakatok ang Panginoon sa pintuan ng isang iglesia. Parang nga pinakikita, sa loob ng iglesyang yon, itinaboy ang Panginoon nasa labas. Wala ang Panginoon sa gitna ng iglesia. Nasa labas. Pinagsarahan pa siya ng pintuan. Kaya ang Panginoon nasa labas kumakatok. Hindi kinakausap yung talatang yun o nauukulan talatang yun dun sa mga di mananampalataya na pag kinakausap na tayo, alam mo, ang Panginoon, kung tumatawag sa iyo, para siyang nasa labas ng pintuan ng puso mo, kumakatok siya. Pag narinig mo, tinig niya, pagbuksan mo, papasok siya, makikiyap mo kasal. Hindi.
Isa sa 7 iglesia ang tinutukoy. Isipin nyo, iglesia. Ang eklesia, yung kalipunan ng mga nanampalatayang Kristiyano, wala si Kristo sa gitna nila. Doon sa isa sa Efeso, makikita ninyo, siya ang lumalakad sa gitna ng kandilerong ginto at ng 7 anghel. Ibig sabihin, nandun siya sa gitna. Naroon ang Panginoon sa kalagitnaan nila. Pero dito sa isang iglesia, wala siya sa labas, wala siya sa loob, nasa labas. Ano yung pinakikita? Biro mo, ang Panginoon, ang nasa labas, hindi nila kasalo. Napakahalaga na ating maunawaan, mga kapatid. Ang pinakabalagang bagay na binibigyan natin din dito ay yung pakikisalo ng Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakataon na makakasalo siya. Kung po pwede nga, araw-araw nating gawin Itong pakikibahagi sa dulang ng Panginoon. Upang sa gayon maramdaman na araw-araw kasalo natin Panginoon. Hindi ba ninyo gusto na araw-araw kasalo ninyo ang Panginoon? Nilalagay na nga lang natin minsan, ngunit yung minsan na yon ay hindi natin binibigyan ng pagkakataon sa ating mga sarili. Parang kinaayawan natin, kinapapaguran natin. Parang sa atin walang halaga. Mga kapatid, kung walang halaga sa atin, na makasalo ang Panginoon sa dulang. Baka dun sa pigi ng kordero sa kanyang pagdating, baka dun kayo hindi makasalo, baka dun tayo hindi makasalo. Kaya, palaging binibigyan ng diwa sa mga araw ng mga pagtitipon. Pinaliwanag ko na minsan sa inyo, sa mga moed, mga mikra, ang tawag nila dyan. Moed, ibig sabihin, appointment, pakikipagtagpo. At yan ay dapat abangan ninyo yung ginagawa kong aralin na pagkain. Kung bakit napakalagang makipagtagpo, kung bakit ang mga magkatipanan ay nagtatagpuan. At ang Panginoon naglagay ng mga tagpuan, oras, panahon, upang makipagtagpo siya sa kanyang katipan, ang kanyang bayan. Mga moed, appointment, nang kakarapin nila yung Panginoon. Pero yung isang salita'y mikra, na ibig sabihin rehearsal, na yung ginagawa ay parang paghahanda. At yung pagdako sa dulang ng Panginoon at makibahagi sa tinapay at ng saro, ay para rin paghahanda. Dahil ang sabi naman, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin hanggang sa ako'y dumating. Dahil may piging na darating. At ito para tayo nagsasanay lang. Kung paano palagi ko nga sinasabi, maging yung ating pagsamba ay pagsasanay lang ito. Dahil sa langit yung pagsamba ay mas mahaba rito. Araw-gabi, walang pahinga ang pagsamba doon sa harapan ng Diyos. Kaya kung dito lang, mapagod tayo sa pagsamba, ay huwag niyo mabutihin, huwag niyo nasay pumunta ng langit. Hindi niyo magugustuhan ang pagsamba sa langit. Sa harapan ng Diyos. Meron tayong isang mensaheng ginawa, yung aralin ng pagkain, sa Hebrews 10:25, na huwag kaligtaan ng pagtitipon. Pero pinaliwanag ko yun, yung dapat na huwag kaligtaan hindi yung pagtitipong kagaya nito na pangkaraniwan, itong koinonia. Kundi yung sunagoge. Ang tinutukoy, kung makakaligtaan natin ang pagtitipon dito sa lupa, kung makakaligtaan natin ang mga pagtitipon sa ngayon, ay baka pagdating ng Panginoon at titipunin ng lahat ng mga Kanya, baka doon kayo wala. Kasi dito pa lang sa pagsasanay, hindi na kayo makaangkop. Kaya pag nagtitipon tayo,
Moed, nakikipagtagpo tayo sa Panginoon. At napakaganda ng ginawa ng Panginoon. Para talagang maramdaman natin na nariyan siya. Mapaalalahanan tayo na nariyan siyang nakikisalo sa atin, kaya may dulang. Para nating ma-imagine, may larawan sa ating isipan. Nandiyan ang dulang, nandiyan ang tinapay, nandiyan ang saro. Inilalarawan sa atin, nandiyan ang Panginoon, naghihintay sa atin. Kagaya ng mensahe nung naran Lucas 12, ang 22, ang sabi mismo ng Panginoon, gustong-gusto kong makasalo kayo. Isipin ninyo yung damdamin na yon ng Panginoon, ang sabi, gustong-gusto ko kayong makasalo. Samantalang tayo, dead ma lang. Wala lang sa atin. Ang Panginoon naghihintay. Kaya pinaliliwanag ko, siyang naghanda ng dulang. Isipin niyo yung paghahanda ng Panginoon. How to set the table. From the making of the table, from the setting of the table, from the cooking of the bread. Pero pinag-aksayan lahat ng Diyos ng panahon yun. Pagkatapos yung mga inanyayahan, tayo man mga kapatid. Kayo'y maghanda. Pinagpaguran ninyo yung paghahanda, pamamalengke, pagluluto at lahat. Pinagpaguran ninyo. Pagkatapos yung inanyayahan nyo, hindi darating, hindi sisipot. Di ba masakit din sa loob nyo? Ba't hindi sinipot yung inyong paghahanda? Hindi po ba? Kung tayo mayroong ganun damdamin, masasaktan tayo. Ay, kaya nga dito, bandang uli, sabi ni Pablo, minumungkahi ba ninyo sa paninibugho ang Diyos? Ibig sabihin, mas nakisalo kayo sa dulang ng ibang dulang kaysa sa dulang ng Panginoon, naghihintay. Di ba maninibugho ang Panginoon? Kaya si Apostol Pablo, nagsalita siya ng mabigat. Sabihin natin masakit sa mga Kristiyano sa Korinto. Parang niya sinasabi, niwawalang halaga ninyo. Katunayan, ang ginamit pa niya sa salita, kayo, nakikibahagi sa dulang ng Panginoon, unworthily, hindi karapat-dapat. Ang ibig lang sabi ni Pablo doon, hindi nila ginagalang, hindi nila sinasalalang, wala silang pagpapahalaga sa ginagawang pakikibahagi sa dulang ng Panginoon. Kasi kung minsan yung iba, nagkakamali na, kaya yung iba ayaw nang makibahagi kasi sabi, hindi ako karapat-dapat. Hindi yun ang sinasabi roon pag titingnan yung salta. Kundi ang sinasabi doon, yung pagsasagawa nito na hindi tama. Kasi sila, meron po kasi silang ugali noon. Meron silang agape feast. Sinagawa nila na tuwing pagtitipon, may salo-salo. At pagkatapos ng salo-salo, doon sa pinakadulo, bandang uli, doon nila ginagawa yung pakikibahagi sa dulang ng Panginoon. Yung agape feast na sinasabi nila. Ay, minsan ginagawa rin natin yan. May pagkakataon na tayo nagtitipon-tipon, nagsasalo-salo sa pagkain, ilang isang iglesia ng Panginoon. Ginagawa ito ng mga taga-Korinto. Ngunit ang nangyayari, bago pa makarating doon sa dulo na makikibahagi na sa dulang ng Panginoon, nagkainan na, nagkabusugan na, dahil may alak, nagkalasingan na. Pagdating nung pakikibahagi sa dulang ng Panginoon, anong inaasahan nyo? Mga busog at lasing na yung mga. At kung ito'y ginagawang hapunan, at madalas naman kasi sa kaugalian sa hapunan na ginagawa, abang mga iba baka nangatutulog na. Wala nang gana para gawin yung pakibahagi sa dulang ng Panginoon.
bukod doon, ang kapansin-pansin, kung bakit hindi sila pinapupurihan ni Apostol Pablo, kung bakit sinabihan sila ng, sabihin natin, matatalim na mga salita. Inilatag niya sa harapan nila ang dalawang dulang, ang dulang ng Panginoon at dulang ng mga demonyo. Sabi niya, kung sino yung kumakain sa dulang, nakikibahagi. Kaya nga dalawang bagay ang iiwanan kong paalala sa inyo sa sandaling ito. At sabi ko, marami pang dapat tayong matutuhan upang talagang mabigyan natin ng pagpapahalaga ang dulang ng Panginoon at ang tinapay at ang saro. Dahil sa pakikihalubilo, hindi maiwasan natin. Kahit na sa panahon natin, kung paano sa panahon ninyo. Hindi lang naman kapwa mananampalatayang kahalubilo natin. Hindi lamang kapwa mananampalatayang Kristiyano ang ating mga nakakasalo. Hindi ba? Lalo na sa mga handaan. At maging kahit na mga kainan, hindi lahat ay mga mananampalatayang nakakasalo natin. Ang gustong ipakita ni Pablo, na apostol, kung kanino ka nakikisalo, kabahagi ka dun sa salo-salo. Yeah. Kung kanino ka nakikisama, nagiging bahagi ka nila. Ilagay ko lang sa simpleng salita. Dun sa Korinto, may mga pagpipista sa kanilang mga Diyos-Diyosan. May mga paghahandog sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At yung inihandog na pagkain dun sa mga Diyos-Diyosan, bahagi nun ay kinakain din nila dun sa kanilang piging. Kaya pag kumain ka dun sa inihain sa mga idolo, sa mga Diyos-Diyosan, kabahagi ka na rin ng Diyos-Diyosan. Para kay Apostol Pablo, ang mga Diyos-Diyosan ay sa demonyo. At kung anong inihandog sa kanila, inihain doon, at kinakain doon ay sa mga demonyo. Kaya sinasabi ni Pablo, kung kayo nakikisalo doon, huwag kayo makisalo sa Panginoon. Hindi pwedeng magsalo yung dalawa. Hindi kayo pwedeng kumain sa dulang ng Panginoon, kumain kayo sa dulang ng mga demonyo. Parang sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, igalang ninyo yung dulang ng Panginoon. Parang sinasabi, kung tayo sa Panginoon, sa dulang ng Panginoon tayo sumalo. Diba? Hindi man natin maiwasan ang pakikihalubilo, hindi man natin maiwasan ang pakikipagsalo sa iba. Ngunit, masigit natin bigyan ng pagpapahalaga ang makasalo ang Panginoon. Dahil parang sinasabi, kanino ba kayo? Diba? Parang sinasabi ng Apostol Pablo, mananaghili ang Panginoon sa inyo. Para nating ibinubuyo ang Panginoon, minumungkahi na manibugho sa atin. Parang ang Panginoon naghahanda ng kanyang dulang na dapat ay nahihanda niya at tayo makisalo niya. Hindi na kakaligtan natin, pawawalang halaga natin, pumunta tayo sa ibang salo-salo, ay naiwan ng Panginoon. Parang kagaya natin na naghanda tayo ng pagkain, pagkatapos hindi tayo sinipot ng ating mga inanyayahan, masasaktan tayo. Nakita niyo yung nilalarawan? Kaya, minsan nasabi ko, baka matindi yun ang dapat. Hindi sinasabi ko yun ang dapat na gawin, pero minsan lang para lang makita ang pagpapahalaga, sabi ko, wag na kayong dumalo ng ibang linggo, dalawan lang ninyo yung unang linggo. Dahil nandun ang salo-salo sa Panginoon. Hindi ba? Hindi naman gano'n. Hindi ko naman sinasabi, wag na kayong dumalo. Pinakikita ko lamang yung halaga nung salo-salo sa dulang ng Panginoon. Kung ito ang pagkakataon, ito ang sandali na mauupo tayo sa dulang ng Panginoon, makikisalo sa Panginoon, yun ang pinakamahalagang pagkakataon upang maramdaman natin sa buhay natin na kasama-sama natin ang Panginoon. Mahalaga siyang sumasagisag, kumakatawan,
nakasama-sama natin ang Panginoon. Kaya iwanan ko sa inyo para maging maiksi lamang itong ating karugtong na aralin diyan sa dulang ng Panginoon. Iniiwanan tayo ni Apostol Pablo ng dalawang mahalagang bagay sa dulang ng Panginoon. Una, sinabi niya, itong pagsasalo-salo sa dulang ng Panginoon, itong pakikibahagi sa tinapay at ng saro, ay isang pag-aala-ala, commemoration. Kailan ginawa itong huling hapunan ng Panginoon, hindi ba? Pinaliwanag ko na sa inyo sa Pista ng Pasko. Palagi nilang ginagawa yung salo-salong yon. Pati kako yung plato ng seder, kung paano inihanda yung mga pagkain doon. Dahil kailangan nilang alalahanin, huwag nilang makalimutan ang ginawang pagliligtas ng Diyos sa Israel. Kaya maging yung mga magulang nila hanggang sa mga inaanak at mga anak ng mga anak nila at sa lahat ng susunod na lahi, palagi nilang ginagawa yung kainan na yon, yung pagsasalo sa dulang, upang palagi nilang huwag makalimutan ang pagliligtas ng Diyos. Huwag nilang makalimutan ang Panginoon na kanilang Diyos na nagligtas sa kanila. In the same manner, sa ganun ding paraan, kaya natin ginagawa ang makisalo sa dulang ng Panginoon, makibahagi sa tinapay at ng saro, upang wag nating makalimutan kung paano tayong iniligtas ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, na ating Panginoon. Ngayon, mismong tinapay na yan at yung mismong saro na yan, palaging magpapaalala sa atin ang katawan ng ating Panginoon at ang dugo ng ating Panginoon. Sa pamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay, nagtamo tayo ng kaligtasan. Kaya mayroong ganito na ginagawa natin. Dahil baka may mga pagkakataon nakakalimot tayo. Ayan tayo pa naman makakalimutin na. Madali na tayong lumimot. Marami siguro, baka sa maraming pagkakataon sa atin, nakakalimutan natin ang ginawa ng Diyos na pagliligtas sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Nakakalimutan natin ang mahalagang kaligtasan, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, ang katubusan natin, at ang pagpamamana ng walang buhay na walang gan. Diyan sa tinapay na yan, nandiyan palagi, mananatiling nagpapaalala sa atin ng ginawa ng Diyos sa ating buhay sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Mga kapatid, baka tayo nakakalimot, nakakaligtaan natin. Naaalala ba natin ang Panginoon sa buhay natin? May mga pagkakataon bang naaalala natin siya o walang pagkakataon na inaalala natin siya sa buhay natin? Yung tinapay at yung saro, hindi basta tinapay, hindi basta saro. Buhay ang inialay ng Panginoon para sa atin. Kaya sabi ni Apostol Pedro, hindi kayo tinubos sa pamagitan ng ginto, ng pilak o ng mamahaling bagay, kundi ng dugo ni Kristo Jesus. Ibig sabihin ng buhay
Kaya kung minsan pag may mga nangangaral o nagtuturo, na medyo nagpapanting ng konti ang tingin ko pag sinabing, ang kaligtasan ay bigay ng Diyos, libre! Walang bayad! Kung minsan, sabi ko, mayroong bayad, napakalagang bayad. It cost the very life of Christ Jesus our Lord. Malaki ang ibinayad sa kaligtasan natin, mga kapatid. Buhay ni Kristo Jesus, nating Panginoon. Hindi nang mamahaling ginto, pilak. Sabi ni Apostol Pedro, kundi ng buhay ni Kristo Jesus. Kaya paano natin wawalang bahala yung tinapay at ang sarong yan sa gisag ng buhay na ibinigay ni Kristo Jesus, nating Panginoon. Kailangan palaging sariwa sa ating mga alaala. Kaya nandito yan yung tinapay at ang saro dyan sa dulang na yan upang palagi nating sinasariwa. Papaano tayo iniligtas ng Panginoon? Paano tayo nung nagkaroon ng kaligtasan at paano tayo magmamana ng buhay na walang hanggan? Nakita niyo yung halaga? Pag kinalimutan yan, pag sinantabihan, pag binalang bahala yan, para nating binaliwala ang ginawang pagliligtas ng Diyos sa atin. Para nating binaliwala si Kristo Jesus, nating Panginoon. Anong sabi ng Hebreo? Doon sa isang aralin pagkain natin, dakila nga talaga ang pinamagatan ko. Hindi ba napakalala ng parusa? Sabi, kung si Moses ay pawalang halaga ninyo, hindi masigit kapag si Kristo Jesus at ang kanyang dugo ang pawalang halaga. Ang naghihintay parusang, ang sabi, na napakabigat. Yeah? Kasi, para mong tinapak-tapakan si Kristo Jesus. Ibig sabihin, para mong binaliwala si Kristo Jesus. Hindi natin dapat mapangyari yun sa buhay natin. Dahil kung mayroong pinakamalaga sa buhay natin bilang mga Kristiyano, ay si Kristo Jesus, nating Panginoon. Hindi natin pwedeng isaintabi si Kristo Jesus. Hindi natin pwedeng baliwalahin si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus, nating Panginoon, tagapagligtas ang pinakamalaga sa atin. At upang wag natin siyang makalimutan, wag natin siyang makaligtaan, wag natin siyang mapawalang halaga sa buhay natin. Kaya dyan sa dulang na yan, may tinapay at saro na palaging nagpapaalala sa atin ng buhay niyang inialay para sa ating kaligtasan. At maging ng pagpapamana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa, sinasabi na po sa Pablo dyan, hindi bagay kanya ang pakikipagkaisa ninyo, ang pagkain ninyo ng tinapay, pag-inom ninyo ng saro, ay pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Pinagtitibay natin, sa tuwing tayo kakain ng tinapay at iinom ng saro, tayo'y kaisa kay Kristo Jesus. Communion, kaya tinawag na kuminsan niya ay communion. Co-union. Kaisa ni Kristo Jesus. Kung tayo sa Panginoon, hindi natin kakaligtaan ng bagay na ito. Kung tayo kay Kristo Jesus nating Panginoon, hindi ba masarap na alalahanin ang ginawa niyang pagliligtas sa atin at masarap ding maramdaman kasalo-salo natin siya sa buhay natin. Kaisa natin ang Panginoon sa buhay natin. Mga kapatid, kapag ang dulang na yan, ang tinapay at sarong yan nating tinitingnan, nagpapaalala sa atin sa Panginoon. At hindi lamang nagpapaalala sa atin sa Panginoon.
kundi yan ay nagsisilbi rin ng pagkakataon upang maramdaman natin, kasalo natin sa buhay ang Panginoon. Sa buhay na ito, lalo na ngayon, napakahirap mabuhay na mag-isa. Napakahirap na mabuhay na meron kang masasandigan. Napakahirap na mayroong makahanap ka ng taong maaari mong takbuhan, puntahan, upang makatanggap ka ng saklolo at tulong na kailangan. At kuminsan kahit na meron tayong mga kahalubilo, meron tayong mga kasalo sa buhay, pero may mga pagkakataon na mininin natin at hindi. May mga pagkakataon para tayo nakakaramdam na mag-isa sa buhay. Kahit na meron tayong nandiyan katabi na mahal sa buhay. Kahit na nandiyan sa harapan natin ang mga maaari nating inaasahan sa buhay. Ngunit may mga pagkakataon sa kaloob-looban natin, nakakaramdam tayo na para tayong mag-isa. Lalo na kapag mabibigat ang ating mga pasanin, marami ang ating mga alalahanin. Para tayong nag-iisa. At yan ang maganda sa tinapay at saro. Diyan sa dulang na yan. Pinagtitibay. Hindi lamang natin kasalong Panginoon, kaysa natin sa buhay natin. Di ba pag kinain natin ang tinapay, ininom natin ang saro, umahalo sa ating katawan. Ang Panginoon, ipinakikita, kabahagi natin siya sa buhay. Meron tayong Panginoon na kasalo sa buhay. Kahit napakasarap na gawin ang pakikibahagi sa dulang ng Panginoon. Dito tayo maaaring makahugot ng ibayong lakas, ng pag-asa, ng tibay ng ating pananampalataya. Na hindi ito gawa-gawa lamang ng tao. Ang Panginoon, ang Diyos, ang naglatag, naghanda ng ganyan dulang. At ang Panginoon, noon at maging ngayon, para nating naririnig ang kanyang tinig na nagsasabing, gustong-gusto kong makasalo kayo. Nawa, tayo man, ay meron ding ganong pagnanasa o pagnanais sa buhay ng bawat sa atin. Sabi natin, Panginoon, gustong-gusto kong sumalo sa iyo. Gustong-gusto kong makasalo ka sa buhay ko. Tayo pong lahat ay tumayo at magsapaganda tayo sa bawat ating sarili upang ihanda natin ang sandaling ito tungo sa ating pakikibahagi sa dulang ng Panginoon sa pamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro. At nawa, sa ating gagawin, maranasan natin, maramdaman natin, narito kasalo natin ang Panginoon. Tayo manalangin. Aming Panginoon at aming Diyos, ikaw na siyang sibol ng lahat ng biyaya at mula sa iyo umaagos ang walang pagpapala. Ikaw din ang aming amang nasa langit na hindi magkakait ng mabuting bagay sa kanyang mga anak, kundi lahat ng mabubuting kaloob ay galing sa iyo. Ano pa ba ang higit na pinakamabuting kaloob na nanggagaling sa iyo, Panginoon, kundi ang aming buhay, ang hininga at lahat ng mga bagay sa aming kabubuhay. Salamat po, Panginoon. Salamat at patuloy mong kami ay binibigyan ng buhay at lahat ng mga bagay namin kailangan. Kaya naman pinasasalamatan ka namin sa bawat pagliligtas mo sa amin. Marami po kaming napapagdaanan sa aming mga daanan
na mga panganib ng buhay, mga karamdaman, at iba't ibang mga sari-saring pangyayaring hindi mabubuti, ngunit kami ay inililigtas mo. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat. Kung alalahanin namin ang aming kapaligiran, kung gaano ito kasama, at kung gaano karami ang mga taong nagdurusa sa iba't ibang mga unos, salot, sakit, hirap, at marami pang bagay, ngunit Panginoon, kami ay binabantayan mo, inaalalayan, tinutulungan. Salamat po at tinutugunan mo ang aming mga pangailangan. Sama-sama naming iniangat ang haing pagpapasalamat sa iyo sa buhay at kaarawan ng aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang karawan sa buwang ito. Ang aming dalangin ay naway isunod mo sa kanila ang iyong kabutihan, ang iyong kahabagan sa lahat ng mga kaarawan ng kanilang mga buhay. Salamat po sapagkat sa mga nagdaang mga araw, buwan at mga taon ng kanilang buhay ay hindi mo po sila pinabayaan, ay gayon din kaming may pagtitiwala na muli ay aming inilalapit sila sa iyo upang kupkupin mo na patuloy. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mabagay na pagtugon mo sa aming mga pangailangan sa araw-araw. Mahirap po ang buhay. Napakataas na mga bilihin, kakaunti ang mga kitaan, ngunit nakakaraos po kami sapagkat mapagbiyaya ka at nagagawa mong mapagyaman ang biyaya mo para sa amin. Sapat ang iyong biyaya. Salamat po, Panginoon. Panginoon, anuman ang mga kahilingan ng bawat isa, lalo na may mga karamdaman, humihingi ng kagalingan, ang mayroong mga kakulangan na nangangailangan ng kapunuan na nanggagaling sa iyo, may kahinaan ng kalakasan, ng mga kalungkutan, ng kaaliwan, Panginoon. Alam namin na tapat ka sa iyong mga pangako at kung anong iyong pinangako ay gagawin mo. At ikaw nagsabing lumapit ang sino man sa iyo na may nangangabibigat ang lubha at sila'y pagagaanin mo ang kanilang mga pasan. Na kung ano man ang aming mga nasayin ng aming mga puso ay siyang iyong ibibigay. Kaya Panginoon, alam namin sa sandali pong ito ay kinatatagpo mo ang bawat isa, ano man ang pangailangan nito, upang kami lilisan sa dahog ito na mas magaan ang aming mga pasan sapagkat ito'y inako mo at dinala namin sa iyong paanan. Kaya't kami lilisan na mas mayroong katiyakan na tinugon mo ang aming mga dalangin. Salamat po, Panginoon. At sa aming paghahayo mula sa dakong ito, kami naway silong mo sa iyong pagbabasbas upang sa susunod na sanglinggo ng aming pamumuhay, kami ay nakasilong sa iyong pagkukupkop. Basbasan mo po ang iyong bayan, ang iyong kawan, kagaya ng iyong pagbabasbas sa iyong bayan na nagsasabing, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen at amen.